Ka-Express, ang basketball world ay muling nakatutok sa pagbawi at sa pagbabalik ni Kai Sotto matapos ang mahaba at masusing rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury. At ayon sa pinakahuling ulat, hindi kabilang si Kai Sotto sa lineup para sa Japan B-League All-Star Weekend Exhibition ngayong January kahit pa napili siyang maging bahagi ng All-Star roster. Isang desisyon na base sa medical na pag-iingat at long-term recovery plan ng 7'3" big man. Ang All-Star Weekend sa Japan na karaniwang ginaganap sa kalagitnaan ng January ay isang festive showcase na pinaghahandaan ng mga koponan at mga fans. Bagamat kasama pa rin si Kai sa official All-Star list sa Japan B-League, malinaw na hindi pa siya makakasama sa laro mismo dahil hindi pa sapat ang fitness level niya para sa full contact action. Ito ay bahagi ng malaking plano ng Koshigaya Alphas at ng Gilas upang hindi madaliin ang pagbabalik ni Kai sa competition. Pinayuhan ng medical staff na mas mainam munang ipagpaliban ang comeback hanggang huling bahagi ng January o posibleng mas malapit pang panahon kung saan inaasang magiging handa na ang kanyang tuhod sa high-intensity match conditions. Ang hindi paglalaro sa All-Star Game ay hindi naman nangangahulugang atrasado ang recovery ni Kai. Well, sa katunayan, ito ay indikasyon na seryoso ang pag-aalaga sa kanyang health at future performance. Ayon sa mga sources, patuloy siyang sumasailalim sa regimen ng rehabilitasyon at non-contact training sessions para sa gradual conditioning ng kanyang tuhod bago tuluyang bumalik sa full-time court action. Ang knee injury ay naganap noong unang bahagi ng January 2025 habang naglaro siya para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League at tinanggal sa action ang promising star matapos kumpirmahin ng medical team ang isang ACL tear na kadalasang nangangailangan ng 6 na buwan o higit pa para sa full recovery. Sa kabila ng pagka-absent niya sa All-Star Game, patuloy ang suporta ng mga team officials at coaching staff kay Kai, lalo na't malaking bahagi pa rin siya sa plano ng Gilas para sa mga darating na FIBA World Cup qualifiers at ang pangmatagalang Olympic push. Ang desisyon na ipagpaliban pa ang comeback ay tinitingnan bilang strategic move upang masiguro ang 100% game ready ni Kai bago siya ipasok sa competitive play. Ang update na ito ay nagbibigay ng malinaw na mensahe, di minamadali. Ang pagbabalik, mas inuuna ang katatagan at kalusugan. Bago matapos ang January, inaasahang magkakaroon na ng mas konkretong timeline para sa kanyang long-awaited return sa action. Panatilihing nakaantabay para sa mga susunod na developments tungkol sa estado ni Kai at ang kanyang journey pabalik sa court. At isang mahalagang breaking update, ang lumabas kaugnay sa kondisyon at pagbabalik ni Kai matapos makumpirma na hindi siya maglalaro sa Japan B-League All-Star Game ngayong January. Bagamat napili at official na kabilang siya sa All-Star roster, pinagdesisyonan ng kanyang kampo at ng Koshigaya Alphas na ipagpaliban muna ang kanyang pagbabalik sa actual game action bilang bahagi ng mas maingat at long-term recovery plan. Ang All-Star Game ay isang exhibition event na karaniwang hindi kasing bigat ng regular season games pero nangangailangan pa rin ng full contact intensity, lateral movement at explosive plays, mga aspeto na critical sa pagsusuri ng kondisyon ng isang player na galing sa ACL injury. Sa kaso ni Kai, malinaw ang direksyon ng medical staff, hindi pa ito ang tamang oras para isabak siya, kahit pa sabihin non-daring o showcase lamang ang laro. At ayon sa kasalukuyang assessment, late January na ngayon ang target window para sa kanyang grand comeback sa competitive play. So ibig sabihin, ang focus ng kanyang programa ay nasa final stage na ng rehabilitasyon, game conditioning, timing at confidence sa tuhod, imbes na maagang exposure na maaring magdala ng unnecessary risk para sa isang 7'3" center na umaasa sa mobility, balance at timing. Napakahalaga ng ganitong approach. Mahalagang linawin na ang hindi paglalaro ni Kai sa All-Star Game ay hindi indikasyon ng setback. Sa halip, ito ay patunay na mas pinapahalagahan ng kanyang kampo ang long-term availability kaysa short-term visibility. Sa Japan B-League at sa Gilas Pilipinas, mas mahalaga na bumalik si Kai na 100%, hindi 80%, hindi pwede na, kundi fully ready para sa mataas na antas ng competition. Sa perspective ng Gilas, ang balitang ito ay may direktang implikasyon. Si Kai ay tinuturing na pangunahing anchor ng national team para sa paparating na FIBA World Cup Asian qualifiers at anumang pagmamadali sa kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Kaya ang desisyon na skip ang All-Star Game
ay inaangkla rin sa mas malaking plano ng SBP at ng coaching staff. Panatilihing buo at matatag ang core players para sa mga laban na tunay na may bigat. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakikilahok si Kai sa controlled training sessions, non-contact drills, conditioning work, at gradual on-court movements. Ang mga susunod na hakbang ay full scrimmage exposure bago tuluyang maklear para sa official games. Sa puntong ito, ang timetable ay malinaw. Huling part ng January ang inaasahang return, basta't walang komplikasyon sa final medical checks. At habang hinihintay ng fans ang kanyang pagbabalik, malinaw ang mensahe ng update na ito. Hindi minamadali si Kai. Ang kanyang journey pabalik sa court ay bahagi ng mas malaking misyon, hindi lang para sa Japan B-League, kundi para sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas sa international stage. Sa susunod na bahagi, mas sisilipin natin kung ano ang ibig sabihin ng delayed comeback na ito sa kanyang role at minutes pagbalik niya sa action. At habang papalapit ang inaabangang late January comeback ni Kai, mas nagiging malinaw kung bakit piniling ipagpaliban ng kanyang kampo at ng Japan B-League ang kanyang paglahok sa All-Star Game. Ang desisyong ito ay hindi simpleng pahinga lamang, isa itong strategic medical call na may direktang epekto sa parehong club level at national team commitments. Sa perspective ng Koshigaya Alphas, ang pangunahing layunin ay maibalik si Kai sa competition ng walang limitasyon. Ang All-Star Game, bagamat exhibition, ay puno pa rin ng unpredictable movements, sudden cuts, landing pressure at intensive reactions na maaring maglagay sa panganib sa tuhod ng isang player na galing sa ACL injury. Sa halip na isugal ang proseso, mas pinili ng team na i-align ang return sa actual league games, kung saan mas kontrolado ang minutes at mas malinaw ang roles. At para sa Gilas, ang timing ng comeback ni Kai ay mas sensitibo. Ang national team ay papasok sa mas mahalagang windows ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ang pagkakaroon ng isang healthy Kai ay direktang nakaka-apekto sa defensive identity ng koponan. Sa oras na wala siya, napipilitan ng Gilas na mag-adjust sa rebounding at rim protection. At sa oras na bumalik siya ng buo, nagbabago ang geometry ng court, mas nagiging conservative ang drives ng kalaban, at mas nagiging epektibo ang interior defense ng Gilas. Mahalaga ring tandaan ang pagbabalik ni Kai ay hindi nangangahulugang agad-agad siyang babad sa minutes. Ayon sa inaasahang rollout, posibleng magsimula siya ng limited minutes bago unti-unting itaas ang workload. Ito ay standard practice para sa mga big men na galing sa long-term knee injuries, lalo na sa unang 2 o 3 linggo ng competitive action. Ang goal ay hindi lamang makabalik, kundi makabalik ng sustainable. At sa mga susunod na yugto, mas tutukan kung paano babaguhin ang kanyang full return ang rotation at frontline dynamics ng Gilas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.